narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang pumutok ngayong araw matapos i-anunsyo na posibleng madismiss na ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa ilang ulat, naglabas ng preliminary report ang mga legal experts na nagsasabing mahina umano ang ebidensyang isinumite laban kay Duterte kaugnay ng kanyang war on drugs, dahilan para hindi na ito umusad pa sa formal na paglilitis. Ngunit habang tila nababawasan na ang banta ng ICC kay Duterte, may panibagong tensyon namang bumubuo sa pagitan ng kasalukuyang administrasyon ni President Coutinho Norte Jr. at ng kampo ni Duterte. Ayon sa ilang tagamasid sa politika, may umano'y galaw mula sa Malacanang na tila pilit isinisingit at ginigit-git ang mga kaalyado ni Duterte sa mga posisyon ng kapangyarihan. Isang hakbang daw para pahinahin ang kanilang impluensya. Hindi naman ito pinalampas ng ilang taga-suporta ng dating Pangulo. Git nila, halata raw ang planong pag-a-isolate sa grupo ni Duterte lalo na sa usaping lokal na politika at mga nalalapit na eleksyon. Dagdag pa nila, posibleng ginagamit ang issue sa ICC bilang pang-pressure sa mga Duterte loyalists para tuluyang iwan ang dating presidente. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa palasyo ukol sa mga paratang. Gayunpaman, nananatiling mainit ang mata ng publiko sa galaw ng administrasyon. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan hinggil sa kasong ito at sa politikal na banggaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang kampo. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Pilipinas, pero kung makakasuhan man si Marcos sa panahon niya ngayon na nakaupo siya, medyo hindi ko ata papaniwalaan. Hindi parang siguro kung mangyari man na makasuhan siya, okay. May kaso siya sa Supreme Court, pero yung pagbigay, hindi niya nga nire-respeto ang kaso natin dito sa batas. Ang batas natin dito sa Pilipinas, hindi niya nire-respeto. O bakit ko nasabi? O bakit niya binigay si Pangulong Duterte doon? Hindi niya na lang dito pinalitis sa bansa niya. Diba? So ngayon, alam ko hindi talaga. Malabong makasuhan yan ngayon. This is an imposition by the President not only to short-circuit a legislative process but an imposition on a co-equal branch. Hindi pwedeng absolute yung poder niya na parang kahit walang emergency, pwede niyang utusan ng House or the Senate to do that. Binigyang Binares, hindi totoong mahaharas o may istorbo ang Pangulo kapag kasama siya sa kaso. Napakarami anyang magtatanggol sa kanya sa pangunguna ng Office of the Solicitor General o OSG. Anak ng teteng talagang ganun mangyari dyan. Hindi talaga mahaharas, hindi makakasuhan, hindi mamumroblema yan hawak niya lahat ngayon. Ano ba naman yan? So, hawak niya ngayon wala talaga. Ano pa bang aasahan natin? Ano pa bang So ito yung karugtong nun. Ito ba yan? Uy. Ito. Ito pakinggan nyo to. The 1970 Constitution provided expressly that the President is immune from suit. The 1987 Constitution dropped that provision. Hiniling ng grupong Bayan Muna sa Korte Suprema na dapat kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga respondent sa kanilang inihaing petisyon. Kaugnay ito sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Paliwanag ni Attorney Nery Colmenares, may kapangyarihan ng Supreme Court na i-modify o baguhin ang Presidential Immunity Doctrine na hindi pwedeng kasuhan ang isang Pangulo habang nakaupo sa pwesto. Ginawa ni Colmenares ang apela sa korte matapos ang mosyon ni Solicitor General Minardo Guevara na alisin bilang respondent si PBBM sa petisyon dahil bilang presidente ay may immunity from suit ito. Sabi ni Colmenares, sa ilalim ng 1973 Constitution, binanggit na immune from suit ang Pangulo, pero sa 1987 Constitution ay inalis na ito. Therefore, Your Honor, it's a jurisprudential rather than a constitutional issue now. Hindi, ito totoo naman to. Kaso nga lang, malabo talaga. Una-una, hawak ni Marcos lahat yung mga yan.
Malabong maano siya dyan, no? within the powers of this court to modify if warranted. Binigyang diin ni Colmenares hindi totoong mahaharas o maiistorbo o apektado ang trabaho ng Pangulo kapag kasama siya sa kaso. Yun ang tanong, nagtatrabaho ba? Yun yung tanong doon, nagtatrabaho ba? May ginagawa ba? May build project ba? Wala naman ay. Hindi, baka yung pagkukulong sa kwarto. Sabi nila. Baka yun yung tinatawag na hindi may istorbo. Kung sa pagtatrabaho bilang presidente, o ginagampanan niya yung pagiging presidente niya, parang ang labo nun. Parang wala naman akong nakikitang ganun. Napakarami anya ng magtatanggol sa kanya sa pangunguna Wow! ng Office of the Solicitor General o OSG. Wait lang. Anong alam mo, Solicitor General, alam niyo OSG Guevara, kung di ako nagkakamali. Tito, alis ka na dyan. Ang hirap hong ipagtanggol yan. Masisira pa pangalan nyo dyan. Ang ganda-ganda ho, kaya nga po kayo, alam niyo ito si Solgen Guevara, si Pangulong Duterte po ang nagtalaga dyan, no? Kasi alam niyo magaling talaga yan. Talagang magaling yan. Kaso nga lang, sabi nga namin palagi, kung ang pinagtatanggol mo ay talagang gumagawa ng pagkakamali, ang hirap talaga, promise. Sobrang hirap. Katulad niyan, ito nga, parang lumalabas dito na parang pinupush nila si Guevara na ipagtanggol or depensahan si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos mapatungkol dito sa issue ng PhilHealth. Kaso kahit anong depensa mo, obvious na nga na meron nga talagang nangyaring kababalagan doon. Papahinggan natin. But if there are cases that will be filed like this, Your Honor, we contend that the President cannot be harassed. He has biggest law firm in the country composed of very intelligent Solicitor Generals and Assistant Solicitor Generals, Your Honor. How can he be harassed with that? Tanong naman ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, hindi ba mahahaluan ng politika ang kaso kung isasama bilang respondent ang Pangulo? Is there a political motive for wanting that the president be named as a respondent? Well, Your Honor, not a political motive, Your Honor, but the fact that we're asking that we void this act and he be included. Ang inang yan. Ewan ko sa inyo, mga kupal ka. Dito na nga lang tayo, mas good news to that. Ba't ko ba na-reactionan yan? Ito na, ito yung balita na bring him home, PRRD, or nalalapit na pagbabalik ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Panorin natin. Sa gitna ng panawagan ng mayorya na ibalik na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay muling iginiit ng isang dating palace official na posibleng may iba pang paraan para maibalik na sa bansa ang dating Pangulo. Kung ano ito, alamin sa report ni Carlo de la Peña. Pasok! Sorry, Carlo. Na po sa inyo, walang kapangyarihan ng ICC. Pag gusto ng gobyernong ibalik si Duterte, maibabalik yan. Sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na posible raw maibalik ng bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kanyang illegal na pagkadetine sa International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos niyang maikumpara ang nangyari sa ginawa ng Italian government sa ICC matapos makitaan ng irregularidad ang pag-aresto sa isang Libyan general dahil sa umano'y kaso nitong murder, torture and rape sa mga detainees sa Libya. Kaya ang ginawa nila, they demanded, the Italian government demanded the return sa ICC. Sabi nila, mali yung proseso ng pagdala namin sa inyo. Irregular yung pag-aresto. Hindi nasunod. Kaya kukunin namin dyan. So anong ginawa nila? Nagpunta sila ron, dalang Italian plane. So gobyerno, ginawa nila, walang magawa ICC. Sabi nila, ang ICC, sabi niya, hindi siya langit. Kami, Italian government, may sarili kaming sovereigntiya. Kami ang masusunod. Dahil sinuko namin ng mali, kukunin namin. O, ibinalik sa kanila. So ibig sabihin talaga, ito po mga kaibigan, ang ibig sabihin dito ni Attorney Salpanelo ay may kapangyarihan at kayang-kayang gawin ng Administrasyong Marcos na maibalik agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas.
kung yan ay gugustuhin ni Pangulong Marcos Jr. Kaso, alam naman natin kung bakit dinala nga doon nga ni si Pangulong Duterte dahil sa kagustuhan nga din ni Marcos Jr. So ngayon, anong iisipin natin? Ang isipin natin at ang gawin natin is kalampagin, kumbinsihin itong administrasyong Marcos na ibalik nila si Pangulong Duterte. Kasi ito, aliwanag ho dito sa sinabi ni Atty. Sal Panelo na kayang-kayang ibalik ng administrasyon pag ginusto nila. Pag ginusto nilang kunin si Pangulong Duterte doon sa ICC, pag inutusan nila ang ICC na ibalik nyo na yan dito sa amin, wala hong magagawa ang ICC. Pero ang tanong, gagawin ba ng administrasyong Marcos yan? Kasi unang-una ho, kaya ho nila dinala dyan si Pangulong Duterte, unang-una may plano din sila. May plano sila na etong si Vice President Sara Duterte, alam nila na susunod May plano sila na wag nang pauwiin si Vice President Sara Duterte sa Pilipinas. Pangalawang plano nila, maialis si Pangulong Duterte sa pangangampanya ng 10 Duterte senatorial candidate dahil alam nila kapag nandun si Pangulong Duterte, talagang dinudumog ng mga tao. At pangatlo, kaya gusto nilang madala doon si Pangulong Duterte sa ICC is para makabawi. Alam naman natin naasar na si Marcos Jr. dito kay Pangulong Duterte. Itanggi man niya ng paulit-ulit pero yun po ay totoo. Ngayon, ang gagawin natin is kumbinsihin natin etong administrasyon na ibalik nyo rito. May kapangyarihan naman pala kayong kunin dun Anytime pwede nyo naman palang kunin si Pangulong Duterte doon kung gusto nyo. Kaso kung ayaw nyo talaga at kung kayo talaga ang may gusto na dalhin doon, bagay, sa totoo naman yung private jet na ginamit pa na sinakay, kung saan sinakay si Pangulong Duterte gobyerno pa or si Marcos pa ata ang nagbayad nun. Sila pa ata ang gumastos nun. Ata. Oo. No? So, sa madaling salita, lahat ng mga pinagsasabi ng mga kupal, lalo na yung 5 idiot, no? Kung may 3 idiot na movie, may pumalit na po, may part 2. Eto, bago, 5 idiot. Yung nakaraan, nandun sila sa Senate hearing. Nandun sila nung nakaraan sa Senate hearing. Oo. So, kahit anong paliwanag nila na kesyo, ICC may gusto, Interpol may gusto, kalokohan po. Sila po talaga ang may gustong ibigay si Pangulong Duterte sa Interpol or doon sa ICC. Ngayon, sasabihin nila na, katulad na sinabi ni Remulla. Sabi ni Remulla, matandang Remulla. Sabi niya wala na, finish na yun, doon na yun. Hindi. Kung gugustuhin na maibalik nyo, kung gugustuhin nyo na kunin si Pangulong Duterte sa ICC, kayang-kaya nyong gawin, mga tanga. Liwanag dito Tanging nakikita lang na dahilan ng dating palace officials kung bakit hindi pa kayang maibalik ang dating Pangulo sa bansa ay politika. Kung ayaw, may dahilan. Politika. Tama. Ayaw mong pabalikin yan dahil gusto mong manatili sa kapangyarihan. Yun lang yun. Samantala pagdating naman sa posibilidad na mabibigyan ng temporary release si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay tiwala si Panelo sa Korte Suprema na may magagawa ito sa pagpapauwi sa dating Pangulo. Tiwala ako sa kanila na ang remedyo ng petition for writ of habeas corpus ay meron silang jurisdiction, hindi mo academic, at maaari silang gumawa ng paraan upang utusan, compel ang gobyernong gumawa ng paglabag sa batas na ituwid nila ang kanilang pagkakamali sa pamamagitan ng pagkuha muli kay Presidente Duterte dito balik sa Pilipinas. At may tiwala din po ako dyan sa hukuman na yan kung sila ay matapat sa kanilang mga sinumpahan na yung Rome Statute na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan ng lumitis sa isang dayuhan, ay susundin nila yung remedyo ng interim release
na pag merong nilabag ang karapatan ng isang akusado, ay bibigyan nila ng pansamantalang paglaya. Para sa Diyos at sa Pilipinas Ayan kung mahal. ang napakalinaw ho nun, no? Napakalinaw nun. Alam nyo, baka sabihin nyo, hindi Jay, kasi sabihin ng mga putang ng mga basher dyan. Hindi Jay, kasi syempre, ano pa ba sasabihin ni Atty. Sal Panelo? Kakampiyan ni Duterte, hindi sa ganun. Yun talaga ang tunay talaga na dapat na mangyari. Na, kung ang administrasyon ang pumayag, nanggaling naman na sa bunganga nila yun, na dalhin doon sa ICC, suko sa ICC si Pangulong Duterte, walang iba na pwedeng magbalik dito agad-agad kundi ang administrasyong Marcos lang din. Di alam nyo talaga ito, pwede nilang gawin yan para, alam mo na, mind conditioning, mind condition, mamanipulate na naman nila yung kaisipan ng mga Pilipino. Pagtapos ng eleksyon, o baka hindi pa, baka ang gawin nila dyan para may umugong na naman na balita, baka bigla nilang kunin doon si Pangulong Duterte, dalhin dito sa Pilipinas at palabasin nila na napakabait nila. Napakabait po namin. Opo, kinuha nga po namin doon si Pangulong Duterte kasi talagang hindi po nararapat na doon litisin si Pangulong Duterte. Pwedeng mangyari yan. Alam naman natin ng strategy ng mga hirap magmura. Alam naman natin yung strategy ng mga ng mga yudipunggol. Oo, syempre mahilig mang mind condition nyo. So, ang mangyayari, gusto nila na pala, baka nga malamang sa malamang Kaya diba, puro sila sabi na, hindi, ICC kung hindi, Interpol, wala pong inalaman ng ang administrasyon dun. Baka nga palabasin nila dyan pag kinuha nila si Pangulong Duterte tapos ibinalik sa Pilipinas, palabasin nila na sila pa yung dapat pasalamatan na dapat pasalamatan ng mga Pilipino. Hindi totoo yan. Pwede nilang gawin yan. Pero kung talagang desidido na etong si Marcos Jr. na alalahanin nyo hindi naman po ako nananalangin, pero ako po nangangamba dahil maedad na po si Pangulong Duterte. Alam nyo na ibig ko sabihin. Pero kapag yun, yung nasa isip kong to, kung yun ang kagustuhan na mangyari ni Pangulong Marcos kay Pangulong Duterte, napaka bad moves po noon. Promise, sobrang hindi ikakatuwa ni Marcos Jr. ang magiging resulta kapag sa oras na nangyari yun. Sa totoo lang talaga. Grabe, no? Kung kayo talaga ay tinatawag na malawak ang pag-iisip nyo, mahuhuli nyo ang taktika ng mga kupal na to. Ako, huling-huli ko na Oo, wala nang kawala sa akin na parang sobrang na ako, sobrang alerto na ako, sobrang kabisado ko na yung galawan nila. Diba? Oo, kasi minsan ang ginagawa nila, paawa effect dito, paawa effect niya para mapagtakpan yung ito. Malamang sa malamang Para hindi natin alam Kasi kada may mga big, kasi may mga siguro may iniiwasan pa talaga May iniiwasan pa ang administrasyong Marcos na may ilabas ni Pangulong Duterte. Baka etong bycam pa lang to ay nasa 5% pa lang. Baka may mas grabe pa po dyan. Kaya talagang pinatrabaho na nila si Pangulong Duterte. No? So yun, mga banateros, mga kabiyahe, yung kay Cheese ba? Hinahanap nyo yung kay Cheese? Yan nyo na yung kay Cheese. Tutusin, parang ayoko nang panoorin yung kay Cheese. Sige nga, panoorin nga natin. No? Sige, ito. Mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC, hindi mga dayuhan. Pilipino rin ang nagdesisyon. Mga Pilipino daw ang nagsampa ng kaso sa ICC. Okay. O, sige. Sabi na ni Secretary Remulla, hindi ba, na gawin ito. Wala namang dayuhang nang himasok doon.
Wala namang pending na kaso dito laban kay dating Pangulong Duterte para sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiction yung Pilipinong huwes na magpasya sa kasong ito. Yun na nga eh. Hindi nga ni kinasuhan si Pangulong Duterte nga ni dito sa Pilipinas nga ni. Kasi nga ni para madala nila doon sa INC nga ni. Sorry. ICC. INC tuloy. No? Ayun nga ni ang plano. Tingnan nyo na lang. Senator Chis Escudero, alam ko matalino ka, huwag kang maging tanga-tangahan. Tingnan nyo na lang yung ginawa nila kay Pastor. Wrong move nila yun kasi kinasuhan nila dito sa Pilipinas. Binuhay nila yung kaso dito sa Pilipinas ni Pastor. Kung hindi nila binuhay yung kaso dito, kung hindi nila sinampahan ng mga kasinungalingang kaso si Pastor, andun na rin si Pastor ngayon sa ICC. Tanga. Sorry. No, to si Chis, tali-talino mo eh. At pinasa natin sa dayuhan dahil nga walang pending case. Ironically, if you go by comparison, sa kaso naman ni Congressman Tevez, may kasong pending dito. Kinukuha natin siya mula sa Timor-Leste para harapin yung kaso dito kasi may pending na kaso dito. Kaso nga, ay puta na. Ang tagal na ngang hinaantay ni Pangulong Duterte na magkakaso dito sa Pilipinas. Kaso ayaw niyong kasuhan. Ayaw nilang makasuhan dito. Kasi nga kapag may kaso dito, hindi madadala sa ICC. Ganun na. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang pending na kaso dito para harapin niya. At yun ang piniling venue ng mga biktima at nagrereklamo para makakuha sila ng hustisya. So, wala akong nakikitang pag-agaw, ika nga, ng jurisdiction ng korte sa Pilipinas kaugnay sa isyu at bagay na ito. At sangayon sa batas din na umihiro sa atin, na sinight din naman sa hearing, pwedeng dalhin ang sino mga akusado, Pilipino man o dayuhan, sa International Court kaugnay Crimes Against Humanity ng mga individual. Yan ay... Okay. Mayaman yan. Yun ako. Kaya totoo yung ang daming mga taong matatalino na nagiging tanga. Maraming mga pulis na kinakahangaan noon na kinakamuhian ngayon. Maraming attorney na hindi isinasa batas ang dapat na batas at dapat na batas na matutunan ng bawat Pilipino. Ganon kalupit ngayon. Buhay nga naman. Ganon talaga. Kaya ewan ko na lang, pag hindi nyo pa binoto ang 10 Duterte senatorial candidate, putay na, magkanya-kanya na tayo. Pag yan talaga pinalagpas nyo pa, ewan ko na lang. Kumuha kayo ng bato, lagyan nyo ng bubog sa dulo, tas palo nyo sa mukha nyo. Ayun mga Manateros, mga kabiyaya, nung makukomento nyo po sa mga napag-usapan at na-reaction na natin video, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakislamay na rin po ang ating join button. Super thanks dyan. At mega love shoutout sa lahat ng Hero Abroad o FW sa mga panig ng mundo, sa ating mahal na mga senior citizen na patuloy na sumusuporta. Sa Banateros Brothers SMNI at syempre kay Pastor Apollo Sikibuloy at sa ating mahal na presidente na si Presidente Pangulo